naghihirap, kumaka. Pero yung mga pake, lumayaman, gumaganda. Kasi kaya, magpasin yung pagdating nyo, maganda. So, we discover the secrets about King Lord. Dahil sa Lord, never violate yung para kay Lord. Yung linggo kay Lord yan, mag-iate. Mag-subscribe, open after the rest of lives. Open everything. And invest for the workers of God and the work of God. Pag sinabing mag-invest sa work and workers of God, wala po yun sa kanito. Yung iba kasi, dinivide din tayo sa sabi nila, break the phone tayo. Hindi yung partial kaya inakin mo. Hindi kasi akin ito eh. Hindi natin pinibigay ito. Sinusunod kayo. Particular. Ito ang aking binibigay. For the 90% we have, we don't see for hundredfold blessings. Kaya, ngayon kasi, nakakita natin na kaya yung pwede. Buo dati. Buo. Sabi nila, hindi nyo ng buong buo. Ang kita po sa aking kamay. Ano naman ako? Hindi naman kayo lawyer, no? Sa Congress, sa Senate, yan ang ginagawa nila. Binabalot ko pang tama. So, yun po, you will see what God has try and you will experience. That's it. Kaya umaga, ito pong tao ito, makikilala yung dahil siya makikilala sa kanya. Pero isa na alam ko, siya po ay hanap na at meron sa si Lord. At napakaganda na kanyang misis. Kasi, kung hindi, iba, pogi, expect mo maganda, pogi, maganda sa anyway, ganito tayo, siya po ang senior pastor ng God's Favor. I like that, God's Favor. Ladies and gentlemen, let's welcome from DMPC, Biblical Continuous Seminar, the mighty one of God, Pastor Jewel Felix. Amen. Salamat po, Bishop. Alam niyo po, habang kiningaw kay Bishop kanina, parang na-inspire ako na mag-shoot na po ng kamote. Hindi, inisip ko lang confirmation ba ito? Kasi kung malalala ni Pastor Ed, sabi ko sa kanya, 1 or 2 weeks ago, Pastor, prepare mo yung libot, yung bukid natin, kasi magkakaroon tayo lang. Actually, pinapaarahan ko na ako eh. Nagulad na. Sabi ko sa mga kasama ko natin sa Facebook, mga tol, magsisip na ako ng kamote. Para sa meeting natin ng Thursday, may dala akong tapos, siyempre, ako po ang host every time na meron kaming Christmas party. Yung Christmas party natin ako nag-host ang Iban Shetray. Parang handa natin ay But anyway, good morning po sa ating lahat. Good morning po. Isang malaking kagalang karangalan po sa atin, of course, na nandito po sa inyong harapan ngayon. And I thank God for this opportunity na may bahagi ko yung aking experiences sa pag-negosyo. At panalangin ko po na maging inspirasyon sa ating lahat. Kung ano po yung aking po. Nalalaman po sa pag-negosyo. And of course, salamat po, Bishop, for having me. Alam niyo po, tinanong si Bishop kung kami po yung meeting last Saturday. Tatanya pa ba ang mga pastors po yan? Tatanya pa ba po? Bishop, ano po ang topic ko? Alam sabi niya sa akin, magkwento ka lang po. So, ako po narito ngayon, I'm here to tell
Muling sabihin ko po sa kanya, mas mapalad ako kasi hindi kita kabuha. Mas maganda. Ayun lang. Okay. So this is Biblical Entrepreneurship Seminar. Ano po? Meaning, ang idea po ng seminar na ito, kung paano tayo gumawa ng negosyo or how to do business in a biblical way. Sa biblical na pamamaraan. Ano po? Sa business world, alam niyo po ba, napakadali po dyan ng compromise. Ano po? Napakadaling mandaya, napakadaling manloko pagdating po sa pagninegosyo. But we Christians, hindi po tayo ganyan. Amen po. Kaya sabihin sa mga hindi ganyan ang pagninegosyo. So dapat, naka-root po tayo o naka-ground tayo sa Bible, sa ating po, pagninegosyo. Amen? So, sabi nga po sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, alam niyo po yan. Po, isa po ito sa mga sikreto na kung paano po tayo masyadong pagpalain ng Lord. Laging tandaan lang po natin yung isang salita na sabi niya, remember. Alalahanin lang po natin ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kakayahan kung paano po tayo yumaman. Alam niyo po, one of my secrets sa pagninegosyo, yung sa Proverbs 13 verse 20, sabi po niya doon, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Nung nalaman ko po yan, inupuan ko po palagi, yun po, mga kasama ko sa negosyo ko doon. Pinaka-mentor ko po kasi isang Chinese, Philippine Chinese. Siya po ang may-ari ng sino pong gumagamit ng alcohol na Alco Plus? Yung alcohol na Alco Plus, yan po ang kliyente ko. Yung alcohol na may plus. At siya rin po yung may-ari ng Keratin Plus, yung Keratin na may plus. Yun po commercial na sa Salvador, alam mo po ba yan? Keratin, may plus. Yan. So siya po yung may-ari ko. Alam niyo po, lagi lang po ako nakikinig sa kanya. Every time yung makikwentuhan kami, napupunta ako sa office niya, nakikinig ako kung paano ng negosyo. Siya po ay member ng CCF, Christ Mission Fellowship sa Ortigas. Yung pong business partner ko is member rin ng CCF, Christ Mission Fellowship sa Ortigas. So, I'm so blessed na nakadabot ang palad ko po ito ng mga tao. Sila yung mga mentor ko sa pag-negosyo. And so, ready na po ba kayo? Yeah. Ready na po ba kayo? Yeah. Pumalakpak na ako ang tulog. Nagtutulog yan natin. Okay. So, ako po si Pastor Jem. Tulad po ng sinabi ni Bishop kanina. Ako po ang senior pastor ng God's Favor Community Church sa Dumarais. Kami po ang isa sa mga kauna-unahang satellite churches. Noong pong 1980s, nung nagpa-plant ng churches, ang TFBC sa iba't ibang dato, isa po kami sa mga good actors. May beneficiary sa inyo na nakatanggap po ng isang malaking pagpapala ng Dumarais sa pamamagitan po ng buhay ng TFBC. So, sa mga panahon po namin, hindi po kami napapangalanan naman ng TFBC satellite. Medyo nakakikita ko, po. Kapag ang mga satellite churches po nun, once na natatag ng TFBC, nag-iwan po ng isang senior pastor doon. Hindi na susunod sa pangalan ng TFBC. Ngayon po kasi, di ba, TFBC Ibal, TFBC Victoria. So sa amin po, ang tanda ko po, kung ano ang pangalan ng barangay, yun ang pangalan ng church. So kami yun dati yung Dumarais Bible Christian Church. So now, we are God's Favor Community Church. And so, ako po lang sinabi ng Bishop, isa po akong kontraktor. Mainit po kami ngayon. Kung gano'n mainit, ako sabihin po ng blood control, ganun po kami kainit ngayon. Pero ako po yung halesan po. Wala po akong 40 luxury cars. Wala rin po akong mga ghost projects. Ako po ay contractor ng mga private individuals. Pero naka-experience po na gumawa sa isang government project. Way back 2016, kami po ay nabigyan ng project ng aming kakilala
dun sa partner ko na, pare, baka gusto nyo gumawa sa Catanduanes. So, kuha po kami sa isla ng Catanduanes. Yun po ay mga school buildings, 24 classrooms, 4 na palapag po yun. Malaki, ano po. Actually, doon ko po nakita. Pinakita sa akin ng Lord na ay huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Kasi sa katuwanan ko, talay ko ba tayo? Yung mga lagayan things, meron po. Nakakot po. Pero, yun ang meron tayo. Ano po? Meron silang mga certain percentage na nakukuha. So, nakakot. Ganun po yung nangyayari. Ano po? So, nung pag natapos namin yung project na yun, hindi na po kami kukuha ng mga government projects. Alam niyo po, there was one time, year 2022, 2023, mga ganyan po. Recent lang, nasabi sa akin ng kaibigan na baka gusto niyo kumuha ng flood control project. At kung nagkataon po sana, nawin tayo. Ano po? So, after po namin gawin yung mga school buildings sa Catanduanes, hindi na po kami kumuha ng any government projects. Nag-focus po kami sa mga private individuals. Grabe ang ginawa ko ng Lord. Ngayon, pinakita niya lang po sa akin kung ano yung klase ng mga bagay na hindi ko dapat lakaran. Okay. So, I'm here hindi po para ipagmalaki kung ano man po yung ating nakuha. I'm here para po ipakita kung gano'n mabuti ang Diyos na meron nyo ako. According sa 1 Corinthians chapter 1, verse 31, ano po yan? Let him who boast in the Lord. Kaya na mga nagyayabang, ipagmayabang tayo ang So, ako po yung isang Kristiyano, and I'm a Christian. And sabi nga po, mga pastor na narinig ko dati, we Christians, apart from Christ, alis mo yung salitang Christ, ang makikita ay I-A-M. So, apart from Christ, I am nothing. So, kung hindi po dahil sa pabor ng Lord, wala po. Wala po kayo. Amen po. Yan po yung pinaka-itatak po natin sa ating mga kapote, sa ating mga apart from Christ, we are nothing. So, nakilala ko po ang Lord nung ako po'y grade 4 pa lang. Sa Lumares po. Ako ay isang musician, drummer po ako nung nag-start ako sa ministry. Si Pastor Boyet, ang teacher ko po sa drum dito po sa Piatis. So, nag-enroll po ako ng summer music clinic, kaya gawa ko si Pastor Boyet. Nag-enroll po ako ng summer music clinic dito po sa Piatis. Ano po? Naging worship leader, naging music director, at ngayon ako po ang pastor doon po sa ating lugar. So, ang pinaka-natatandaan ko po, yung church po kasi namin during that time ay isa sa mga binigay ng Paul Mission. Paul Mission, yung nagtatag po ng church namin, yung poste po nung gawa sa kahoy. Nung ako po medyo may muwang na, mga nasa high school na po, ang pinaka-natatandaan ko po, hindi po talaga mawawala sa isip ko. Nung nakaupo ako, nakita ko yung poste na inaanay na. Meron po doon nakasabit na electric fan, wall fan, kulay pink yung LC. Hindi po talaga makakalimutan yun. Klaro-klaro po sa isip ko. At ang sabi ko po sa Lord, kasi talagang sinabi ko, Lord, kaya manin po. Hindi ko alam kung papapalan ng Lord. Eh, si Lord pa, seryoso sa mga Lord po. Sabi sa Ecclesiastes, kumaka ako sa Lord. Gawin mo ako. So, doon po nag-start, yun po ang aking, maybe yung naging commitment ko po sa Panginoon. Maybe yung naging way kung paano na po ako magpalahin. When I was in college, nag-aaral po ako ng civil engineering, dyan po sa PSU. On February 11, 2004, ina-accident din po yung papa ko. Ginagawa ko ng contractor po sa papa. Sa Manila, before siya umalis, kinausap ko siya ng pagkain niya, ninong ni Pastor Ed. Sabi ko,
Sabi niya, bakit pwede bang tulungan mo kung gawin yung process ng bahay? So, ginawa ko nila mga yung process ng bahay. Monday po yun. Aalis na po sana sila, pero tumulong muna siya na gawin yung process ng bahay. Unfortunately, alam niyo po yung kawad ng kuryente, yung galing sa, yung hindi pa po transform dito. This is 13,000 volts. Yung pong pinakadulo sa ibabaw. Habang ginagawa po nila yung kuryente sila, ano po, tumawid yung kuryente, malayo po yung currents eh. Sabi niya, almost 2 meters pa. Pero parang biglang may magnet o ano po yan. Parang biglang nag-spark, na-kuryente po sila sa 13,000 volts. Yung pong engineer, yung ni Pastor Ed, namatay po dun po sa accident na yun. Yung isa na comatose, si Papa, dito pong legs niya, sumabog po ito. Kitang-kita yung laman. Tapos ito pong kamay niya, nasunog. Ano po? Sumabog din. Kaya si Papa po ngayon ganyan yung kamay niya kasi hindi niya na makuha ng diretso. Alam mo po, hanggang tanda ko po doon, hanggang doon sa kamululuyang kalabaw na naiinom po ni Papa, ganyan na. So napilitan po ako mag-stop ng aking pag-aaral. So pumunta po ako, sabi ko kay na Papa, hindi po ako mag-aaral muna. Okay lang po ba na punta ko na po ako ng trabaho. Umakit po ako ng bago. At ako po'y naghanap ng trabaho doon. Ilang buwan na napaghanap din ng trabaho. Napasok po ako sa Jollibee. Ako po ang tagaluto ng paborito yung chicken joy. Sa bagay during that time. Ano po? So, maraming natutunan. Sabi ko nga po kay Lady, kung magiging dalaga ng siya, gusto ko sana na makapagtrabaho siya sa Jollibee McDonald's. Sino makapagtrabaho po sa gano'n? Jollibee McDonald's? Yan. Di mo basta ang ganda ng discipline. Sa totoo po, madidisiplina ka talaga yung knowledge. Pag nag-order sa doon, pag-acknowledge ka, ang ganda mo ng discipline. Pag nakapagtrabaho kayo ng pastor. Nagtrabaho ako ng Jollibee sa Baguio during that time. And then, nung natapos ko yung kontrata, bumaba po ako ng Fortaleza, Pangasinan para magtrabaho sa Max's Restaurant. Ilang buwan din po ako na doon na nagtatrabaho. And then, nung pong parating na ang December, dahil ako po ay nasa music, nagpapaalam po ako na mag-absent dahil magkakaroon ng income. Hindi po ako pinayagan nung pong manager po namin doon. So, ang ginawa ko, nag-resign na lang po ako. Para sa akin, pwede naman kahit naman palitan ng Lord ko eh. Bakit hindi ko na gawin yung ministry ko? Umuwi po ako na pero nung time na, kasi kapag mag-anniversary, mag-youth camp, ay, syempre excited ang mga kabataan, parang po yun, si Madam Ray pa po yata, yung aming sila Pastor Dandan, ano po, yung mga coordinators po ng camp, yung mga panahon yun. So, hindi ko ako pinayagan, so ang ginawa ko, nag-resign po ako na trabaho. Paparating na rin po ang anniversary namin, January ng church. So, dahil, sabi ko, parang hindi lang ako ko kapag hindi ako pinayagan. So, ang ginawa ko, nag-resign. Mga panahon po yun, matulog na matulog, not just externally. Si first, we know God, and His righteousness, no discussion God in the So, unahin mo ako. So, ano po ang ginawa ko? Inuna ko po ang Diyos. Sa atin po dito, pag meron mga this is my encouragement. Ano po? Kung hindi kayo mapagbibigyan, mag-resign na. Buwa ka pala ng Lord. So, dahil wala ako trabaho noon, year 2009, alam niyo po, ang naging trabaho ko, mga panahon ko yun, ako po ay tumutugtog sa Metro Town Mall. Acoustic session sa third floor, food court. Kung na-experience niyo po yan, ano po? Baka isa po ako sa mga nakita po niyo nun doon. Ano po? 2005 na nag-start po yan, acoustic session. Tumutugtog po ako, at sa pagtugtog po doon, nakilala ko sa naging, ano to, prinsesa, reyna na ako. Nakilala ko siya nung isa kong kabandmate. Kahit na ako sa mga kuwara, okay. Hanggang wala
Si Pastora. At alam niyo po ba ang paborito namin date noon? Nag-date kami sa food court at ang lagi namin place na pinag-date-an, Jollibee, syempre loyal po ako sa Jollibee. At ang pagkain namin, 39ers. Sino nakakataw po na, di ba? Jollibee 39ers, yung Shanghai, yung Shanghai na may rice, tapos yung burger steak na may rice. Yan, ano po. Pero ito yung twist, happy po kami po. Kasi, magkano lang po kinikita ano po. Si Pastora ay nakagraduate po na kakapasa sa boarding sa doon po mga katawan po. 39ers, kaya lagi namin hinahanap ko eh, Shanghai po. Wala na po sa Jollibee po sa And then, noong taong 2007, dahil siyempre, kailangan ko kumita, mapakita-kita sa girlfriend ko, dahil hindi naman siya matrito ko. So, pumunta po ako ng Manila para maghanap po ng trabaho ko. Nakapagtrabaho po ako sa Pure Foods. Yung gawaran ng orbit sa may Malabon. Ano po, nakatira po ako sa isang tito doon. So, yung, ang naging lead na ko po ay dun sa lata. Ano po? So, ang process kasi sa factory, ano po, niluluto nila yung karne, napakainit. Kasi ang lalaki ng mga kawan, malutuan po ng karne ng baka. Okay, so nagtrabaho po ako doon, naglagay ako doon sa mga lata, yung tin can. So, babagsak sa conveyor yung mga lata po yun. And then, gusto mo doon sa belt. Yan. So, dahil napakataling po doon, ano po, syempre nasusugatan. Kaya yung mga lata po, bubububuyin. Kaya makulay ko, rin. Kung napunta po kayo doon, ano po, graveyard yung ship ko po doon, yun yung huling stopover ng bus eh, bago pumasok ng NLEX. Wala na po ngayon yun. Sa Chowking Balintawak, doon po, graveyard ako. At nakatira po ako sa construction site. Yun po kasi isa kong dito, na nagtatrabaho sa construction, dahil syempre, para hindi ka naman po ng boarding house. Ano po, nakikusap ako sa kanya na doon na lang tumira. So doon sa maliit yung barracks, may kwarto po doon, dahil graveyard ship po ako. Pagdating ko ng maga, nagtatrabaho sa ako po yung natulog. At kapag siya naman yung matutulog na, papasok naman po ako. Ano po? So, ang galing, ano po, kung paano pinuprovide pa rin ko. So, tipid sa boarding house. At ang pinaka hindi ko makakalimutan, every time na uuwi ako, dahil sa Vito Cruz po, yung LRT na sasakyan, bababa ako dapat po. Dahil sa sobrang pagod, nakakalimutan ko ang EDSA. Dahil yung pinakawin yung terminal, ano po, yung station, sa LRT 91, hindi po kayo. Hindi ako nakakuha sa Vito Cruz, lalabas, so babalik na naman po. Balik na, Vito Cruz. And then, darating na naman po yung youth camp, alam ko yung mga panahon po yun. Hindi na naman po ang pinayagan. So, ano ginawa? Nag-resign po ako para makatugtog ulit. Siyempre, magawa ko po yung ministry ko sa Panginoon. So, dahil wala akong trabaho, mga panahon po yun ulit, pumasok po ako bilang isang attendant ng isang computer shop sa Olongapo. Ito po nga ang pinaka-worst na namuntahan kong trabaho po. Dahil yung pong tulugan na binigay sa akin, lumang banyo, lumang CR. Ano po? Pag ikaw mo gano'n, yung urinal na dyan. So, pag nalagpuhatan ka, napakaliit nung lugar, ano po, tapos lumang CR ka. Pero, siyempre, kahit ano, pinagtilisan, hindi ko lang po, walang araw na ako, nakapagtrabaho. So, sobrang hirap, kumakalagay. Pero at least, ang Lord, somehow, nung pumapanahon ngayon, nagpuprovide. Hindi naman po tayo talaga mabubayan. Amin po ba? Amen? And then, nung pagbalik ko po, sabi ko, magandang talaga naman ng trabaho sa kanya. Kinausap ko si Tito Andy, si Pastor Andy po. Siya po ay waiter sa Mang
Maxis Luisita, ng mga panuntunan. Yan po kung alam mo. So, pinasok po na ako bilang isang waiter din sa Maxis Luisita. So, pagdating dyan at least, matawag ka lang malapit ka. And then, nagkaroon ko ng chance na mabukas yung bagong branch ng Maxis sa SM Rosales, Pangasinan. So, nilipat po ako doon bilang isang pioneer employee. So, kasabihan pala, yung po mga panahon ngayon ay dahil ang Maxis Rosales, wala po T-Flex ng panahon ngayon, so dyan po dumadaan yung mga bus. So, panahon po ng panagbela, ang ini-expect siguro nila ay mas maraming customer, kasi from Manila, stopover, pwedeng doon na lang. So, parang nag-overdo yata sila sa mag-order na lang. So, ang nangyari, dahil sobrang supply ko ng na-expire yung siya po yung mga pinapakain ng sabi. So, sabi ko po, parang hindi naman yata tama. So, nagreklamo po ako sa management. Lumato ako sa investigation yung mga panahon na yun. Dahil ako yung nagsabi na, ano naman po ang pinapakain ko? So, in-investigahan po ako, sabi ko sa kanila, tinanong nila sa akin, totoo ba na ikaw nagsasabi doon sa kitchen na bakit mo kami pinapakain ng sarang pagkain, hindi mo kami asin. So, sabi ko, yes, sinabi ko yung loud and clear. Siyempre, ilang pagtanggol na rin ako sa mga nangyari na kasama namin. So, ginawa ko na sa akin, na-investigahan ko na yung meron ko. Tapos, sabi ko, di po, mag-i-resign na ako. So, narinig ko rin na pag-ulit si General, hindi ko na nakikita nila sa mga gandang impyado. So, sabi ko, hindi po, mag-i-resign na ako. So, nag-resign po ako sa Maxis Rosales. Yung kumakain. So, umuwi po ako ng Tarlac, dun sa bahay. Ang naging negosyo ko, doon ako nag-start na pumasok sa isang negosyo. Yun po, dun sa nakikira kong pera, dun sa sahod ko po sa Max SM Rosales, binili ko po ng mga bowl na lagay ng halo-halo. Ang ginagaya ko, kung ano yung natutunan ko sa Chowking. Alam ko po yung recipe ng Chowking. So, kung ano po yung natutunan ko doon, siyang ginawa ko. Nag-venture po ako na mag-business, halo-halo sa umaga, pagdating sa gabi, barbecue. Yan, ihaw-ihaw, yung hotdog, anong manok, ano pa, PHS, Betamax, yung tawag nila. So, yun po yung ginagawa ko. Halo-halo sa umaga, ihaw-ihaw sa gabi. So, for several weeks, patuloy-ulit na gano'n. Pero alam mo po, sobrang nakakapagod. Grabe yung pagod ko. So, there's one time sa church po namin. So, totoo po, first time. Very first time na narinig ko po ang preaching patungkol sa blessing. So, ang ginawa ko, I was moved nung panahon na yun. So, after the message, here comes tithes and offering. Ba? So, talagang grabe yung conviction po ng mga panahon na yun. So, ang ginawa ko, during tithes and offering, umuwi po ako sa bahay. Alam niyo po, yung lagayan ng stick-o, yung garapon, di ba? Yan, yung malinaw. Doon ko ilalagay yung abli nun eh. Nakakalo, nag-iyaw. Kumuha po ako ng plastic at bumuo po yun. Yung lahat, yung laman ng garapon na yun, inilagay ko sa plastic. Bumalik po ako sa church, tinunod ko sa offering box. Sabi ko naman, sobrang pagod na talaga. Gumawa ka ng miracle sa buhay. So lahat po, meron ako doon. Dito lang talaga, meron ako. Ini-offer ko sa Lord. At nag-pray ako ng Panginoon. Kumilos po. Alam niyo po, after 2 weeks, kung di ako magkamali, 2 weeks or 3 weeks, meron po kasi ako pinag-pray na sana ibigay sa akin yung paggawa ng tangke ng tubig. Alam niyo po, nag-grant sa akin yun pong contract ng paggawa ng tangke ng tubig. Kumita po ako ng 50,000 pesos ang hanggang sa panginoon. At yun po yung ginamit ng gusto nila Pastora Amy para sa kanyang tuition fee. Dahil makakilala ka rin, siyempre, girlfriend po siya, tinutulungan siya doon po sa pagpapaaral doon sa kanyang puso. So, doon po nakita na grabe pala kapag ang Lord ang magpala sa iyo. Yung talagang isa buhay kung ano yung mga natutunan mo sa sulat. So, doon po nagkaroon ng idea na kung paano
pag may negosyo pala, ay dapat aware na pinuna. Amen po ba? Amen. So, here comes 2010. Dahil naka-experience na po ako na mamuntrata ng sarili, dahil si Papa naman po ay dating contractor. Nung tumawag na po yung mga dating kliyente ni Papa, siya po kasi ay gumagawa din ng PDD ng Monterey sa Batangas. Yung pong ginawa nila nun, dahil sa sobrang balot ng tubig, bumagsak po yung kanal. Yung PDD po nila ay tinatawag na CCS, yung Climate Control System, yung tawag po nila nun. Yung ilalim ng babuyan ay parang swimming pool. Habang pagdating po ng bait doon, hindi mo na i-harvest po yun, yung ilalim na yun, parang air condition, yung pong kulungan ng baboy. So sa madaling sabi, dahil sa sobrang bago ng tubig, bumigay po yung kanal. Tumawag kay Papa at dahil si Papa po ay medyo yung hina sa pamakontrata, sabi niya sa akin, diyan baka gusto mo doon na. Tinry ko po na mag-negosyo ko. Yun po yung pinakaunang kontrata na napuntahan ko. Doon na malayo. Pumunta po ako ng Batangas at doon po sa ilalim ng kulungan ng baboy. Siyempre may mga baboy po sa ilalim. Nire-repair po namin yung tagal. Natuto po ako na magpalitada, natuto ako na mag-asintada, natuto rin po ako mag-welding doon po sa Batangas. So, unti-unti na natutunan po ang construction business. Unti-unti, binibigyan ako ng Lord na wisdom kung paano gawin ko. Well, actually, undergrad din naman po ng civil engineering. So, yun po, may-ari nun, kinausap niya ako. Sabi niya, Jen, kaya mo bang gumawa ng bahay? Sabi ko po, sa totoo ako hindi. Pero yung mga kasama ko, kaya. Kasi wala akong experience. Tama po, sa paggawa ng bahay. Yung mga kasama ko, sir, kaya ko nila yan. So sabi niya, ganito kasi, inukontrata sa akin yung bahay na papagawa sa Ayala, sa may Crescendo, ang New Valley, sa Taro sa Laguna. Sabi niya, inukontrata sa akin. Ang contract, hindi po ako magkamali, around 24 million ang bahay ko. Sabi niya, kung pwede, ikaw na lang yung mag-supply ng tao, bibigyan mo ng materials. Tapos, kung ano yung gusto mong rate, bibigyan sa'yo. So sabi, parang hindi ko na kontrata, since hindi ko rin naman po alam eh, makamalumi pa ako. So ang naging deal po namin, sige sir, ako, bigyan niyo ako ng 1,000 pesos per day. At pag natapos ko po yung bahay, sa akin na lang yung service. Kasi meron yung parang Mitsubishi L300 MB, pero Kia K27, kung alam mo yun. Bundle, ano po, passenger van ng Kia. Yun yung naging deal namin. So sa madaling sabi, natapos ko po yung bahay. At nung tinanong ko siya, sabi niya, umabot lang tayo ng 14 million. Nakabili na po siya ng aircon. Kumbaga, parang full furnish na. Wala na yung mga supahan. So, parang 10 million po yun ang niya. At dahil, pangalawa po kami doon sa natapos, kasi bago pa lang yung subdivision, kung parang kaunaan, kung sino mo muna meron ang rebate. So, dahil pangalawa po kami, nakarebate pa siya ng 2 million. So, madaling sabi, parang kumaman ako na nakakakilang yung nagastos po yan. Doon sa bahay, sabi niya, ganito na nito. At inuperan po niya ako, sabi niya, gusto mo ba magpalit lang tayo ng negosyo? I-finance ka, kilala yung mga kilala kong kliyente. So, mag-negosyo tayo. So, madaling sabi, natatag po namin yung one-ton builders. Meron po siyang mga kaibigan, mga kilala, kasi Chinese po na mga nagpapagawa ng bahay. Kinukontrata po namin. Natanggal po ako naging hanggang namin 50-50. Mas mga. Siya mag-finance, siya nahanap ng kliyente, sisuplayin ko ng tao, happy kami sa ano na kumita. Grabe yung favor na binigay ng Lord sa akin ng panahon. So, 2014, nung nag-start po kami na mag-venture sa negosyo. So, parang pumapatak na 10 taon, mahigit, o 11 years na po kami mag-partner sa negosyo. So, ang naging unang plan po namin ay isang bahay sa Malolos, Bulacan. And then, dumating na po si Skip Tech Corporation, yung pong may-ari ng alcohol. Siya po yung nag-start na nagpagawa ng mga warehouse dyan sa Plaridel, Bulacan. So,
Kasi parang nalalaki na po siya. At tingin natin, paparenta ko na lang yung kalahati. Sabi ko sa kanya, antay-antay muna tayo. Sabi ko, hindi natin alam, baka i-bless ng Lord yung negosyo. Alam mo mga nagkakato, ilang taon pa lang ang lumilipas, yung pong alcohol, yung alcohol, dati po kasi wala pa sa kanya yung alcohol. Ang sa kanya mga grapes na gel, yung Fiona Cologne, kung pamilya mo kayo sa mga products na yan, yun parang yung mga produkto po niya. Ngayon, biglang dumating si alcohol sa kanya, buti na lang yun, hindi natin hinati yung beauty. Nagamit po niya. At ngayon po, tatlong warehouse na yung pinakita sa akin. Nagtayo kayo sa akin. Isang 2,500 square meter, isang 3,500, and yung recent 4,000 square meter or 4,500 square meter na warehouse. At dumating po yung time na nagkaroon pa ng problema sa GMCC. Kaya kung mapapansin niyo po, dito nag-church si Pastora Lady, mga panahon po yun, nandito siya. Ako, nag-mini-negosyo sa Batangas, ganyan. Kaya nga sabi nila, parang dalaga daw po si Lady ng mga panahon. Kasi madalang na nakikita mo na kasama ko. Umuwi po ako nun mula sa Batangas ako 2 beses. Isang beses sa loob ng 2 buwan. Nung lumipat ako ng medyo malapit-lapit, Laguna, isang beses sa isang buwan. Then nung Manila, 2 beses sa isang buwan. So ganun lang po, kaya kung dalaga ko talaga sa dito po. Okay, so here comes PFBC Sanctuary Worship Center. Nag-commit po kami na magbigay, ang inabutan ko na lang po ng last push. Kung natatanda niyo po, 2016, hindi ko ako sa 2016 yung last push. Alam niyo po, dahil siyempre, yung negosyo ko sa construction, hindi pa naman ganun kalakas, parinig pa lang, wala pa yung mga ibang warehouses po na meeting. So, nateteng ka rin po sa mga panahon na yan. Tanda ko, itong old sanctuary, meron po cheque, alam niyo po yan, yung blank check na binigay sa atin. At nung pong nag-call, lumapit ako kay Pastor Landan. I don't know, natatanda niya po. At yung mga prayers, sabi ko, Pastor, ito yung burden ko po ngayon eh. Kasi tumakaya ko po ng loto. O, sino mga hindi tumayo lang nila? So, yan po yung sabihan ko sa Lord po. Alam niyo po kasi during that time, na medyo down na rin, yun po, nakabili po ako ng sasakyan noon, yung Pajero puti, kung nalatandaan niyo po, meron po ako lang. Halos may benta na kasi hindi na po masyadong kalakasan. Going back, ano po, hindi pa nagagawa yung mga warehouse po. So, nag-commit po kami sa last push. Hindi ko matandaan, 30,000 na po yata. Parang ganun lang, parang naibigay po sa amin ni Ate Marie nung panahon ko na. So, nakita ko actually, nung panahon, mag-commit kami sa last push, unti-unti, dumarating yung mga proyekto po sa amin. Nung natapos po natin yung worship center, parang nagiging po ko sa bigayan ng mga panahon. So, ang nangyari, nagkaroon po ng call ang GFCC na i-reveal. Yun po templo namin sa Lumares. Kinausap ko si Pastor Ray, naging po siya, Pastor, na tayo sa GFCC. Sabi ko sa akin. Kasi sa CCL po siya nagalat. Umalit po ako sa GFCC sa malalim sa akin. Kinausap ko namin yung senior pastor ko doon. Sabi ko, pero pinapagawa ko, nag-reveal natin yung temple. Kasi, through Sir Marvin, through Sir Marvin Paul, na mag-donate po na demo tama yan, 600,000 para sa pagbibili ko ng temple. So, nakita ko po yung opportunity na, syempre nakita ko kung anong nangyari sa akin FDC. Nagpagawa sila ng church, gusto ko ganun din yung mangyari sa church ko namin. So, umuwi po kami doon, kinausap ko namin yung pastor, 3 beses na kinausap namin siya ayaw. Yung pamuli sabi ko, last chance na lang, pag ayaw pa rin. So, balik namin natin sa mga na kayo was party na ako. So, tinatch ko ng Lord ng kanyang puso, nagkaroon ng reveal ng aming temple. Binasal po namin yun sa 600,000 na meron po kami at mag-agay po kami ng mga ilan namin. Hindi po ako magkamali ng 200,000 mula sa mga ibang church member. And the rest, kung ako kayo sa GFCC, kayo lang bahala kung estimate kung magkano yung gastos sa akin. So, sa madaling sabi, yun po yung lahat kung naikot ko nun na bago
Pero hindi po ako nag-atuloy na ibigay ko sa tao. Ano po? At nung nagkaroon ng call sa renovation, nung ginawa ko namin yung GFCC, nung natapos yung paggawa ng GFCC, doon po mas lalong sumigo ng pagpapala. Natatandaan ko yung kanta ko ni Pastor Nancy, sige mo na, pagpapala, sige mo na. Ayan na, ayan na, ayan na. Tapos yung pahala-pahala ng pagpapala, aking gayong naranasan. So, yun po yung nag-motivate sa akin, yung mga kanta ko ni Pastor Dan. Yun yung example ng KMPC. Yun po yung nag-drive sa akin para gawin po yung mga namin. At truly, yun po yung ginawang kasampakan ng Lord para ako po ay pagpalain. Nag-start ang breakthrough po doon at mas lalong higit nung tinanggap ko po yung panawagan ng Lord para ako yung pastor. Na nagkaroon po kami ng guest speaker sa aming anniversary, si Pastor Alex Tinsay, kilala niyo po siya. Ako po ang worship leader ng mga panahon na yun. Nung matapos yung altar ko, nung nag-altar ko, sabi niya sa akin, bro, kanta ka lang. Come, Holy Spirit, all of us on you. Ulit-ulit lang. So, kanta lang ko ng gano'n. Nung matapos yung altar ko, nasa baba ko siya, nasa stage ako, sabi niya sa akin, bro. So, akala ko dahil tapos na kailangan niya na yung mic. So, binigay ko sa kanya yung mic. Hindi babata. So, bumaba ko sa stage, at ang sabi niya sa akin, hindi ko po talaga nakakalimutan. I don't know, prophetic or whatsoever, kung mga baptist kayo, bahala po kayo, kung po hindi ko ano. Pero yun po, hindi ko makakalimutan na sinabi niya sa akin. Sabi niya, bro, pinapasabi ng Lord o pastor ka. Ilang beses ka nang tumakbo, sana this time ka gano'n. Grabe, alam mo po, before mo ako mag-college, may manawagan para ako yung mag-pastor, mag-seminary. Nagpapagpo yung pastor namin, pero nakikita ko ang kalagayan ng mga pastor ko noon. Masyado silang pasayahin, pati sa tapos ko na nakasat na tao. Ganyan sila kasayahin ko noon. Ano po, luma yung mga damit, tulas yung mga pantalon. Halagang alam ko pag nakaseda sila, kasi pag tinahe, tama mo ba yung seda? Pag tumano, nakikita mo talaga dito, tahi. Yun na yung prayer na lang. Nakakaawa talaga yung mga pastor na kaya sabi ko, hindi ako mga pastor. Lord, hindi ka ng tao. Ano pagkatawang pagkakataon po, si Pastor Badio, hindi siya familiar, or nakakalimutan niya. Sabi niya po, ikaw ang susunod yung pastor dito. Kasi before po si Pastor Alex, si Pastor Badio po, ang naging guest speaker namin sa anniversary po. Pero sabi niya, ito po yung pastor dito. Tinawag na ako, pastor. Pati si Imani yan, yung panahon na yun. Nagkakakaroon tayo, sabi. At pag nasa tayo po ako, meron still small voice na nagsasabi. Na magpastor. Dinidisregard ko po yun. Until such time na sabi siguro ng Lord, ayaw mo maniwala sa mga guli-guli mo ha. Sasabihin ko sa iyo na ano to, audible. So, through Pastor Alex Tinsay, sabi ko po, sige mag-inig na ako. Kinausap ko po yung pastor namin, tinatawag ko si Pastor Banjo. Dininig po sila na. So, kinuwento ko po kung ano yung nangyayari. At sabi ni Bishop sa akin, bro, sama ka sa mga lahat ko. Sinama ko ni Pastor sa si Bishop sa Payatas. Kaya tinatawag ko po siya sa Payatas, then sa Davao, sa Zamboanga. So, sabi niya, learn from me. So, minentor ko ni Bishop ng mga at in-accept na rin po ako ng T-Bunch PN Tribe para maging isa sa mga primary leaders. Okay? So, ang pinakamalaking struggle po namin, yung prayer namin, na si Pastoral AP, or magkaroon po kami ng isa pa na. Dahil sabi sa kanya ng mga doktor, sa Jackson, isa na magiging hindi na makakakit. So, nilireview po namin yun. Ano po? Dahil ang prayer namin, before po kasi hindi talaga yung kasal, meron lang nakalista ng mga pangalan ng mga anak namin. Si Kisha, si Josiah, si Kaizil, Kisha, Kaizil, Kira. Nakasulat na po yung mga yun. So, yun ang pinagpapay talaga namin na ibigay ni Lord yung mga anak mo yun. Pero, lumipas ang 10 taon, hindi ko na buti si Paspahan. So, ang ginawa ko, siya na may tuman. Ano po yung mga narinig dito sa TRBC. So, pinractice ko yung principle ng siya na may tuman. Ginawa ko po every
meeting ng mga Talebabang pastors, inaaraw ko sila sa bahay. Doon ko po sila pinapakain. Ano po? Yung mga pastors na kasama po namin, nililibre po sila. Kapag ginawa ko po, ginagawa namin siya ng mga inopen niya yung bahay niya para sa gawain ng pastor. At totoo po na pinagkaloob ng Lord yung po aming matagal na pinapanalan. Ano po? Nabuntis po si Pastora 2021. Ano po? At nung panahon po ng pandemic 2019 hanggang 2021, habang tayo po, yung maraming mga nagsasarap negosyo, yung one builders in the name of Lord. Mas lalo po kami pinagpaka during pandemic. Sa panahon po ng pandemic, doon po rin po napatayo yung bahay namin. Kaya 2021, binless po ni Bishop, dinedicate po yung bahay namin. At ang sabi ko sa supplier, pwede ba akong maghanap ng isang something lang na makakapag-remind sa akin ng coronavirus. Nagpahanap po ako ng ilaw na mayroong mga parang may spike. At nung nakita ko yun, sabi ko, this is perfect. Inilagay ko po dun sa ibabaw ng aming mga pagkailan, yung ilaw na yun. To remind us, sabi ko na during pandemic season na yung coronavirus, tayo makakilala na tayo. Grabe po ang ginawa ng Lord. So nung nagawa yung bahay, inopen ko po yung bahay para sa mga pastors. Ako, nakakatid talaga, yung talaga ko kung parang po yun. Every time na mag-meeting, exit ko sa bahay. Every time na may gawain sa bahay. Ang sabi ko lang po sa kanila, ito lang po talaga yung pinakamanalangin ko. Pwede ko ba pag-pray na Lord is nabigyan kami ng kasama. At truly, sa loob ko ng 10 taon, dininig ng Lord. Grabe. Totoo po yung mga principles mo sa Bible. Amen po ba? Amen. Nandiyan po kayo. Walang pagkakatulog. Natulog ko tayo. So, in 2021, Pastor Lily ay nagsilang. Ano po, Diyos, I was born December 2021. At noong pong 2022, I was elected bilang senior pastor ng GFCC. Pagpupo po sa church, totoo lang po, hindi pa po nakakailang araw, matinding pagsubukan yung dinahan sa Bulacan. Nung ako po naging pastor, 70% ng church member wise. 38 na lamang po kami natira. Sa totoo, sabi lang 38 na inakit. Kasi meron kalahati. So, sabi ko, hindi ako sa Lord, ano yung gagawin ko? Alam niyo po, sabi sa akin, Lord, pa-AG lang mula sila. Pina-AGR ko po, pag nakapag-AGR na, sige, excuse na kayo, nag-AGR, and then here comes, tuloy-tuloy po yun, AGR, post-encounter, hanggang sa makapagpapos po ng School of Leadership sa Puti Pagpagani, mga kasama. So, nag-start po kami ng discipleship sa mga bata. Ang pinaka-breakthrough po nung paglago ng church, mga bata. Si Joy, yun pong asawa ni Pastor F, nagtuturo po siya ng tamburin. Kasi yung mga panahon na yun, dahil 38 na lang po yung naiwan, ako na yung senior pastor, ako pa yung pianista, pero dalawang po si sa ilang linggo, ganun po kami. At ang pinaka-kinagulog ng puso ko, nung siguro pa 3 linggo, 3 kami yung tumutugtog pa rin, ako yung nagputyano, 2 kumanta, at si Joy mag-isa nagtamburin. Imagine nyo po, as in talagang nagulog ang puso ko. At sabi ko kay Joy, pwede ba magpuro ka ng mga ibang pagkatamburin? Mga bata maliliit, tinuruan ko na. At yun yung naging way kung paano ko magkaroon sa church. Nakita ko yung need sa mga bata na wala silang maglalagyan. Alam niyo po, nakabili ako ng lote sa harap ng church, 400 square meter, sa halagang 400,000. Pinatayuan ko po ng Gibson. Sariling pera ko yan. At nung matapos na, in-encourage ko yung mga miyembro na bumili ng aircon, bumili ng TV, bumili ng water dispenser. So nagagamit ko namin ng Gibson. At nakita ko namin, itong mga bata na ito, nung sila yung parating sa church, first Sunday sila lang, sumunod na rin ko kasama yung mga nanay. Sumunod na rin ko kasama yung mga ate. At unti-unti, nakita ko namin kung paano yung growth ng church. Umabot po kami ng ilang buwan lang, yung 38 naging 300. Ang problema namin ngayon, sige po, kalakpan namin mo ngayon. Ang susunod na problema namin, hindi namin sila ma-house. Kasi masikip na
stage, ano po, sa likod, meron pang bakante na 100 square meter. So, binili ko po yun, binagpag namin yung church, in-extend namin. Ano po? So, napatayo yung kids zone, yung lote for 100,000, yung building, almost 2 billion, yung church, yung lote, nasa 100,000+, yung expansion, nasa almost hundreds, millions din po, millions yung pinapatayo namin. Bumili ako ng aircon, bumili ako ng LED. Total, yung nagastos ko po is 5 million pesos. Land Cruiser na po yun siya. At sabi ko nga, kinikwento ko kina Pastor Bato, hindi naman yun basta-basta 5 million lang na isang bagsak. Sa totoo lang po, yung kikitahin ko sa ibang projects, kinuha ko na. In advance ko na, inutang ko na yung iba para po masustain yung pangailangan ko namin sa church. That is 5 million pesos na hindi po ako nagpatubili na ipon na sa Lord. Bakit? Kasi ang Lord magbabalik din sa inyo. Ano po ba? That is 5 million pesos. Ano po? Ngayon, ang pinakamalaking problema po namin sa GMCC, na-extend na po namin yung church, weekly, ang attendance po namin is almost 300, pero yung capacity ng church nasa 200+. Nakikita ko po, sa likod, yung iba nakaupo sa hagdan, yung iba nakatayo, yung iba pag meron sila nakikita ng bisita, magbibigay na lang sila ng upuan para makaupo. So yun po yung pinakamalaking problema namin sa GMCC ngayon. At pero yun po, going back, nung binigay ko po yung church building, yung expansion ng church, yung kids zone, and yung 5 million pesos. Alam niyo po kung anong pinalit ng Lord sa akin? Meron po akong pinag-pray nun na makuha project na 3-story manufacturing commercial building, gano'n. Hindi pa tuloy. 3 plano na yung nagawa, 3 lote na, 3 first building na, hindi po matuloy-tuloy. Nung matayo po namin yung kids zone, nag-materialize yung pinag-pray ko. Suddenly, ito pong kliyente, yung Keratin Plus, kung alam niyo po siya, nakabili ng 2.7 hectares na lupa. Yung pinag-pray niya na thousands of square meters lang ang binigay sa kanya ng Lord. 2.7 hectares. At yung project na dapat 1,000 square meters, 3,000 square meter lang, ngayon po ang tinatayo namin is 70,000 square meters. At habang tinatayo po namin dyan is 1.7 hectares, building footprints. Hindi po yung kabuang lote, yung kabuang ng building, 70,000 square meter. At habang tinatayo po namin, sabi niya, Jeff, parang kulang pa. Pa-expand na kami ng pa-expand, hindi pa tapos. We are now building 2.7 hectares. That is 27,000 square meters. Sobrang laki. Ano po? Okay, nagduda ba? Kayo mo ba? Huwag ka namin tayo. Huwag ka namin tayo ng magkakaroon. So, ganito. So, hindi lang po construction yung pinagkagawa po ng Lord sa amin. Bukod po dun sa nakwento ko na 27,000 square meter na tinatayo po namin. Meron po kami ongoing project na 7-story warehouse building, commercial building sa Banawe, Quezon City. Meron kami 6-story building na tinatayo sa Anonas. Meron po kami 4-story school building sa Pasig. Meron din kami 3-story manufacturing plant ng Apupadoria.ph. Kung kailangan naman sila, kung bumibili ng produkto nila, Apupadoria.ph. Meron kami tinatayong beach house sa Nasuti, Batangas, and beach house sa Anilo, Batangas. Sabay-sabay po yan. That's multi-million work ng project. Hindi lang po sa construction. Nakapag-venture din po ako sa food business na tayo ang Asikan Food Mart. Kung alam niyo po siya. Meron din kami Isha Mart, maliit na grocery. Meron po kami mga Asikan Food Carts. Yan. At tinatayo po ngayon ang events place din po sa Dumarais. At meron din po soon na itatayo na Asikan Cafe. Nag-venture din po ako sa car trading business. Soon, yung barbershop. At meron din pong soon na itatayo na rin. Ang pangalan ko ay Gemwell. So, magkakatawa ng G, ang pangalan ko rin is Gemwell. So, grabe po talaga. Hindi mo gusto kapakalain na ganun po ang gagawin ng Lord. Sa pamamagitan
nasa yung garapon ng speedboat na binigay ko sa Lord. Nagsimula na mag-multiply. Sa pagbibigay ko, sa last push, nag-multiply. Yung pagpapatayo ng church, grabe kung saan ako yung binibigay ko ng Lord sa akin. And as I keep giving to the Lord, tinutulungan ko po ang mga churches na nagpapatayo ng mga simbahan nila, nagdudulin ng mga pintura, kisame, whatsoever na pwede ko pwede sa kanila. Hindi lang po sa GMCC, maging sa mga ibang churches po. Okay? So, nag-donate din po tayo ng mga facilities sa school. Yung po pinanggalingan ko ng school, nung elementary po ako, pinagawa ko po yung stage doon. Kasi natatandaan po ako ng grade 1 po ako, grade 2. Nahulog po ako sa stage, kaya pa ako yung nilog po. Gumugubo talaga po. So, nagpagawa po tayo ng mga CRs, nagpagawa ng mga school facilities, yung gate, yung po sa aming school. Siyempre, kung saan yung pinanggalingan yung school, yung pinaka-parang nagbe-benefits. Ano po? So, nagtuloy po ng sound system sa Abukaw, si Madam A. po yung nandun. For 2 consecutive years, dun po sa Tulaes, lahat po ng estudyante doon, binibigyan po natin ng school supplies. Take note po lahat, nag-700 plus student na binibigyan po natin ng mga school supplies. At tinawag po natin yan na GMCC Gears. Gusto po namin ipakita na sa isang maliit na barrio o sa isang barrio ay meron isang simbahan na hindi puro hallelujah. Hindi, nagpapakita po talaga ng pagtulong sa community. Nagpaparticipate po sa mga gawain. Ano po ba? Ayan. So we actively participated sa mga brigada eskwela, kung ano po yan. So nag-host din po tayo ang host, ang GMCC ang host ng Tanay Papakyut na pang-apat na taon na po. Itong darating po na December. Hindi po basta-basta gastos po yan. Alam ko ng mga kanya ko ba kung magkano po ang pinagastos po natin. So yan po yung ginagawa natin. Pero syempre, hindi ko naman po kinakalimutan yung Panginoon. Sa labas na. So, noong po birthday ni Papa, niregalawan ko po siya ng brand new Fortuner. Noong birthday ko ni Mama, niregalawan ko siya ng Hyundai na ano yun, i10. i10, yan. So, tumulong po ako sa pagpapagawa ng bahay ni F, sa pagpapagawa ng bahay ni Papa. Siyempre, hindi lang sa side ko. Sa side ko ni Pastor Lady, yung birthday ko ni Papa niya, niregalawan ko ng adventure. Kasi hindi ko yung gusto niya. And then, pinagawa rin po namin yung bahay nila. Even yung mga kapatid ni Papa nakikinamang, dahil po sila mga kapatid, natulungan po natin sa pagpapagawa ng bahay nila. Siyempre, hindi lang po yun. So, sa pamilya, even yung aking pong Evangelical family. Tanungin niyo po sila. Ako, every Christmas, ako po yung host ng aming pong Christmas party. Ilang taon na po yan, may mga bagong sapatos po yan. Pwede ko na mag-disclose? This coming May 2026, ang buong Evangelical card po ay pupunta ng Boracay. Sagot po yung plane ticket, yung airfare. Lahat po sila, pati yung mga anak po nila. So, kaya, let us May, plus po, papalang mo po yun. May 12, 13, 14, ako po ba? 2026, nasa Boracay po, ako po Evangelical. So, grabe po ang mga ginagawa po ng Lord sa aking pagbuhay. Ano po? So, hindi lang po mga pastor ng sa Evangelical Guide, meron po din mga ilang pastor na natutulungan po tayo. Ano po? Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10, kung natatandaan nyo, ang Lord ang nagbibigay ng pagkain. At the same time, yung seed, ano po, siya nagbibigay ng pagkain para ating kainin at binhi para ating kainin. Sa madaling sabi, hindi po lahat ng natatanggap natin ay para sa nagiging kasangkapan ng buhay. At recently, ang binigay kong mission ng Lord sa akin ay magpatayo ng mga student centers. Ano po? Nakita ko po kasi yung need ng campus movers for Christ. Sa Abukaw, wala ko silang sarili. Kumbaga, nahihirap sila ng mga classroom para pagtalusan po ng campus ministry.
So ngayon po, naglagay po tayo ng student center sa Amukau, specifically Campus CNC Hall, ang tawag po natin, Campus Movers for Christ Hall. At naglagay din po tayo sa Tibag National High School, ng Campus Movers for Christ Hall. And soon, yun pong sa Central High School, kay Pastor Ross. Nagtatagal po tayo ng CNC Hall. At syempre, tulong din po tayo dun sa pinapagawang pastoral house ni Pastor Banjo sa TRBC sa Juan Dibantes. Okay. So, sa lahat po lang yun, sabi mo nga po, meron pong isang malaking problema ang GLC sa buhay. Hindi na po kami mag-cash doon po sa amin sa kanya. So, meron pong lumapit sa akin na nagbebenta ng lupa. Sabi niya, Pastor, pwede ko naman hulug-hulug. So ngayon po, meron po akong hinuhulugan na 3,000 square meter na lote sa tabi po mismo ng Catholic Church dito sa amin. Yung daan ng pagitan. So pagdating ng sampang gabi, sa bayan na ako. So yeah. So, that is almost 3,000 square meter. Kunti na lang, meron po akong minakawin ng sobra na ng 3,000 square meter. So we are planning to build 700 to 800 city capacity church. Ito po si James sa at yun po sa aming district ay gagastos ng 20 plus to 30 million pesos. Take note. Dito pong lote, sarili po ito. Ano po? Ako po yung nagbabayan. Pero wala po patubigin na ibigay mo sa church. Ano po? At ang pangailangan po namin is 20 to 30 million pesos. Sabi ko, ikubugit ko na 20 million para mas magbabago ng church. Ano po yung mag-usap po kami ni Pastor Lady? 20 million? Hindi biro. Ano to lang po, di ba? 20 million kung iisipin natin, ang layo na naman natin na. Pwede lang yung ganong negosyo para dun sa mga anak. Actually, sabi ko kay Pastor Banjo, hindi naman talaga ito, akala nila, simple-simple lang, nabibigay ko lang. Nag-struggle din po ako. Meron po mga times na sinisisitan po ako ng demonyo ko, 20 million, 20 million. Ayaw nakakatin yan, ang mga nasa negosyo natin. Tama po, di ko ba? Pero wala ka mabilis, sabi ko, bibigay ko sa mga. Ang dami na. Kasi ito yung nire-require niya. Alam niyo po, balikan ko going back po, dati, ang nire-require sa akin ng Lord, yun lang pable doon sa aking garapan. Hindi po ako nagkakabili, binigay ko sa akin. Nakita ko kung paano nag-multiply. Ngayon, yung pagpapatagal ng sarili kong bahay, yung mga bakal lang yan. Tama ko ba? Hindi ako nagkakabili, binigay ko sa Lord. Here comes yung problema namin, wala kami magdalahan sa mga bata. Bumili ako ng lote, binigay ko sa Lord. Pinatara ko ng kids home, para sa Lord. Nag-expansion ng church para sa Lord. Ilan lang po yung mga yun. Dati, barya-barya lang. Tapos na-require na ako ng anong meron na yung mga bakal na nalipid mo. Iniiwan ng Lord sa akin. Here comes thousands, then 5 million. And now, ang i-require ko sa akin ng Lord, lote, 3,000 square meter, that is 1,400 or 1,500 per square meter. Kailan ko mag-build po? And 20 million pesos para sa pagpupunta. Sa totoo po, hindi madali. Sa totoo, battle po yan. It is a battle ng spirit at ng flesh. Kung sino yung magtatagumpay sa'yo, di ba? Kung iisipin mo ba kung saan nakakarating pa yung pera nito o ibigay mo sa'yo? Amin po. Alam niyo po, kung meron ko dito sa akin ng magtatanong, Pastor, bakit ganun nagdali sa na ibigay ng mga bagay pa? Simple lang po. They are not mine anymore. I am just stewards. Yung kayaman ko ng Lord na ibigay mo sa akin. Hindi mo sa akin. Kaya, kaya ko lang po, binigay ko ng Lord, na-require mo. Kaya ko lang po. At alam niyo po anong prayer ko ngayon? Kung dati na-require mo ng Lord ng mga barya-barya, tapos million, then here comes million. Naisip ko kung ito yung naging dahilan kung bakit ako pinagpapala ng Lord. Kasi meron siyang gusto kong pagawa. Kaya ito binigyan ng mga marami at malaking projects para
Sabi ko na ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan din naman sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din naman sa malaking bagay. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa yaman sa sanlibutan nito, sino magtitiwala sa iyo? Pakakalantarin ko natin mabuti. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ganito po, isipin natin na, kung nire-require ka ng Lord na piso-piso, daan-daan lang, pero lagpak ka na, paano ka niya mapagkakatiwalaan sa linggo mo? Tama po, baka kaya hindi mo ma-asset sa negosyo mo, hindi nag-i-increase ang finances mo, kasi nung pinagkatiwala sa iyo ng Lord ang maliit, palpak ka na. Hindi ka na pumasa. Paano ka ba niya kayong bibigyan ng mas malaki? Tama po ba? Going back to sa story ko, napakaliit lang po nung unang na-require sa akin ng Lord. Pag napagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa maliit. At kapag umalpak ka sa maliit, papalpak ka. Kaya hindi tayo ma-sense. Baka. Dahil yung maliit na nire-require mo sa akin, hindi natin ito ibibigay. Paano pa kaya pag nilin na nire-require ng Lord sa iyo? Hindi ko lang, hindi mo rin. Paano mapakahawakan ng Lord? Paano mapagkakatiwalaan ng Lord ng mas malaki? Kung mali, hindi mo. Pakitapit po ang inyong kagabi. Pwede mo kong lakasan. At kung mapapansin po natin, sa mga parables po ni Jesus, about 11 to 16 times, ginamit po ng illustration ng pera. Pero ang faith and prayer, tatlo lang. I'm not saying na, mas mahal ba ang pera kaysa sa pananampalataya o pananalangin? No. Please don't get me wrong po. What I'm telling you is, money is a test of faith. Amen. If we are not faithful with money, we cannot claim that we are faithful to God. Because money is one of the tests God uses to measure our faithfulness. Folks, ulitin ko po, we are just stewards ng mga bagay po dito sa lupa. And my prayer is that may God find us faithful sa mga bagay na ipinagkatiwala natin sa mga. At sa iwanan ko po, huwag po tayong basta-basta lang magnegosyo o magtrabaho. Bigyan po natin ng dahilan, bigyan natin ng magandang dahilan ng Lord para magpanan ang negosyo. Yung lamang po, tapos may kakain na tayo ng lansa. So, the Word of God never fails. Hindi sasabi. Ito, the secret of truth. Grabe. Hindi na kailangan challenge. Pero you know what? For the first time, magkakaroon tayo ng offer. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo, so, ang tamawan tatay sa sobrang blessed na grabe undergraduate, grabe pinagdaan, pero hindi nag-give up. Yung kinita niya nasa karapon ng offering, umuwi sa bahay, ginugod niya lahat yun, tinaya kay Lord. Kung tumaya kay Lord, million project. Not in David our roots, but for the glory of God. Sabi ko sa kanya kanina, church ang ipapatay mo. Kasi one of my friends na 18 years sa SM, sabi niya, Bishop, alam mo ba ang sikreto ng SM? For every SM na tinatayo, we are building cathedral, Roman Catholic cathedrals. Pero yun, that's a lot of money. Kaya sila pinagpala. Sabi ko, isa sa mga business, lumang dito, sinyanas ko, ako magbibigay ako ng magpapatay ako ng satellite church natin. Ikaw din, sabi ko, kasi mas mayroon sa akin. So imagine nyo, isa pala yan. Imagine nyo, lahat tayo ay pagpapalain ng Lord. Nanimala ko ito,
Kaya, kung wala na, humingi ako ng offering box. Kalit naman ang offering box. Ilagay natin sa gitna. Kailangan nakikita ng tao, nakikita ng Diyos. Takdan mo ang gusto mong gawin ni Lord sa iyo. Okay? Kaya nasabi sa inyo, lahat ng wala pa, pag-pray na God will give you revelation and wisdom. Yun ang i-provide ni Lord sa akin. Pag-pray ng bakit talaga sa Word of God. Lord, sobrang pala ang aming tinanggap ngayong umaga. Nag-umapaw na pagpapalang spiritual. Sobrang encouragement, sobrang inspirasyon, sobrang motivation, sobrang revelation na aming narinig. Now is the time na magtanim sa mga revelation na aming natapat. Habang may nagsishare ito, habang nagtuturo at nagsishare, I know there are revelations after revelations, ideas after ideas, and possible business na isinisila sa aming kalagitnaan ng Panginoon. But these visions and dreams and new businesses, new ideas, new revelations ay mananatili nandiyan lang po sa paligid hanggang di kami magtatalim to become a reality, Lord. This is an act of faith. We want to sow seed for our business, for our miracle, for our breakthrough. Lord, this seed is precious. We give in faith, we give in love, and we give in expectation for our miracle. Tinatandaan namin ang aming business para mag-fruitful, mag-multiply. Kaya na sinabi mo, mapagkatiwalaan niyo po kami, hindi lang sa palit, kundi sa mga tayo. Thank you for the opportunity and for this expression of our faith